Paano ba gumawa ng nursing care plan? In this video, pag-uusapan natin yan. So stay tuned. So guys, meron akong sample dito ng nursing care plan ko nung nag-aaral pa lang ako sa nursing. So as you can see guys, ito yung mga details. We have name of patient, age, general objectives, chief complaint diagnosis, attending physician, tapos may mga cues, nursing diagnosis, expected outcomes, nursing interventions, rationale, and evaluation. So ito yung mga components ng isang nursing care plan. So ano ba yung kailangan natin when making nursing care plan? Dalawa lang guys. We have the NANDA book. We have NANDA or the North American Nursing Diagnosis Association book. Tapos, yung document or yung mga information na galing sa pasyente. So saan natin makikita yan guys? Sa chart. So we only need two things talaga. Okay. So what are the parts of the NCP? Yon. So dalawa lang guys. Meron lang dalawang parts ang nursing care plans natin. Number one, we have the information, which is ito yung part na to. And then we have the plan itself. So dalawa lang. Information and plan. At in this video, iisa-isahin natin kung paano gagawin to. First is we have the information. So we have the name of the patient, age and sex, general objectives, chief complaint, diagnosis, and kung sino yung attending physician. So as you can see guys, gumagamit lamang ako ng initials. So wag natin gagamitin yung full name ni pasyente because for privacy purposes. Ganun din sa doctor. So yung information na to, galing yan sa chart ng pasyente. Hindi ko yan ginawa-gawa guys. Galing yan na information sa charts nung nag-duty kami sa hospital. So pwede yan, gagawin nyo yan at the end of your shift. Kakapyahin nyo yung mga information na nakikita sa chart para magamit nyo sa mga care plans ninyo. Next, saan naman galing to si general objectives? Si general objectives po, to facilitate the maintenance of fluid and electrolyte balance, is galing yan sa theory ni Faye Abdella. Faye Abdella, 21 nursing problems. Mali pa yung tono ko. Pero galing yan sa theory ni Faye Abdella, which is the typology of nursing or the 21 nursing problems. So, as you can see, meron siyang 21 na mga nursing problems na ginagamit natin as general objectives. Ang general objectives po, ito po yung focus ng problema natin. So we have maintenance of good hygiene, maintenance of oxygen and body cells, facilitate elimination, marami yan, 21. Pero, bakit pinili ko yung ganito? Bakit pinili ko yung to facilitate the maintenance of fluid and electrolyte balance? Kasi guys, yung focus ng care plan ko is LBM and AGE or acute gastroenteritis with dehydration. So dahil LBM yung problema na ifo-focus ko, yan yung ifo-focus ko. So dapat yung problema na focus ko, yung general objectives, magkapareho. That's why I chose to facilitate maintenance of fluid and electrolyte balance na galing kay Faye Abdella kasi nga, yung problema na focus ko is LBM or dehydration. Pwede rin dehydration. No? So, ang tanong, what if yung patient ko is may LBM siya? Tapos, pero hinihingal siya and I want to prioritize the difficulty of breathing. Ang sagot lang po dyan is perfect. You have to choose one problem lang. So, focus ka lang sa DOB. Gamitin mo yung typology na appropriate sa difficulty of breathing. For example, to facilitate the maintenance of body supplies of oxygen to all body cells. Kasi nga, yan yung goal mo eh. Yan yung objective mo na makahinga ng maayos yung pasyente. So, as you can see guys, kung ano yung problema, hahanapin natin yung general objective na angkop doon. Use the typology of DOB kasi yung pasyente mo has LBM. Pero yung focus mo kasi is DOB. So, dapat focus ka lang sa DOB. Gets po ba? I hope klaro yan. So, tandaan guys, huwag kayong mag-alala sa nursing school, hindi lang iisa na nursing care plan yung gagawin nyo. Madaming care plans. So, the more problems actually, the more chances of making more NCP na magaganda. So, ang focus ko po is to facilitate the maintenance of fluid and electrolyte balance.
Kasi gusto ko na maging okay yung pasyente, hindi siya dehydrated at makontrol yung LBM. Next, punta po tayo sa care plan na. So we know the information na galing yan sa pasyente, galing yan sa chart. Now, gagawin na natin yung care plans. So ito po yung components ng care plans. We have the cues. Okay. So ang cues natin, as you can see guys, yung cues natin is subjective. Ilonggo pa to guys ha, Ilonggo kasi ako. So sabi ko, gahilan at kagalupot siya pagkadto dinamon as verbalized by the mother. Take note guys, yung pasyente ko is 1 year old. So yung nanay, hindi siya nagsasalita. Of course, hindi yan, imposible na magsalita yung 1 year old. So, ginamit ko yung cue sa nanay, yung subjective cue. Tandaan po, yung subjective cues, galing yan sa pasyente at sa significant others. It could be nanay, lola, lolo, kapatid. Significant others yung tawag, asawa. Pwede yan. So dahil yung pasyente ko is 1 year old, syempre, hindi siya makapagsalita. So yung nanay yung in-interview ko. That's why nilagay ko siya sa subjective cues. Sa objective cues naman is yung mga bagay na nakita ko sa pasyente. We have untrimmed nails kasi hindi siya nakapag-nail cutter. No? Thirsty yung bata, irritable, sangkin yung eyeballs ng bata, vomiting, malaki yung tiyan kasi nga may ascariasis. Signs po, temperature, is yun yung mga objective din. Nakita natin yan sa pasyente at na-assess natin through our temperatures. Cues yan. Yung mga nakita ko sa pasyente at mga nakita ko sa chart at mga vinervalize ng pasyente. Next, paano ko naman nagawa to yung nursing diagnosis, which is something na struggle ng mga estudyante. Pero sa totoo lang guys, struggle lang siya kasi hindi nyo alam kung paano siya gawin. And in this video, matututunan mo siya. So ang nursing diagnosis ko po is deficient fluid volume related to fluid volume loss as evidenced by passage of watery stool. So bakit? Ano yung ginamit ko dito? Ito yung ginamit ko guys when formulating nursing diagnosis. So gumamit ako ng NANDA, the Nurse's Pocket Guide. So, syempre, inopen ko yung page, tapos binasa ko yung Gordon's Functional Health Patterns. Marami yan, guys. We have health perception, health management, elimination pattern, and then marami pa yan. So, dahil yung problema ko, guys, of course, is LBM, tapos may gastroenteritis, tapos may dehydration. So, gets ko na yung focus ng problem ko, of course, is dehydration. So, maghahanap ako ng nursing diagnosis na related sa dehydration. At alam ko na it's deficient fluid volume. Kasi bumabawas yung tubig eh. So, bumababa ang tubig, deficient fluid volume. So, it makes sense, di ba? Tandaan, i-connect mo lagi siya sa problema at hahanapin mo siya doon sa Nanda book mo. Okay? So, dahil ang problema ko po is dehydration, tama lang na gagamitin ko is deficient fluid volume and it's page 404 to 409. So, pumunta na ako doon. Ayan. So, nahanap ko na siya, guys. Deficient fluid volume, no, the diagnosis, kulang siya sa tubig. Tapos, ang deficient fluid volume, guys, is the problem statement. So, saan naman hahanapin si related to? Si related to is makikita siya, guys, sa related factors. So, andito lang siya, guys. So, hindi mo kailangan mag-ibento-imbento kasi si related to, andito siya sa nanda lahat. Even yung mga expected outcomes, yung rationale, even yung goal mo, yung nursing intervention mo, nandyan lang lahat guys sa nanda. Sa book na to, sa page na to, nandito siya sa lahat. Okay? So wag ka nang magtaka or wag ka nang ma-confuse kung saan mo hahanapin kasi guys, lahat nasa nanda lang yan. I-explore mo yung nanda mo kasi nandun lahat yung information. Okay, so ginagamit ko na formula guys when formulating nursing diagnosis. Ito guys, oh. So we have problem statement plus related to plus secondary to plus as evidence by. No? So minsan guys, gumagamit ako ng secondary to kasi bida-bida ako. Gusto ko tumaas ang score ko, gusto ko ma-impress yung clinical instructor ko. But minsan mahirap din siya, so hindi ko na lang siya ginagamit. Pero if ganun ka din, that's good, gawin mo siya. Tandaan po, sa secondary 2, caused ba siya ng anong disease? Halimbawa, if yung patient mo is may ascariasis, pwede ko siyang ilagay sana dito as secondary 2, no? Secondary 2 as ascariasis. Or yung patient mo na may pain, nagkakaroon siya ng pain dahil sa cancer. Cancer can be a secondary 2. Basta, cause siya ng ano pang disease. Ganon. So,
In my case, wag mo na lang gamitin 'to para hindi ka na ma-confuse. So, as evidence base po natin, as evidence by, what made you say na meron siyang problema? Yun yung tanong lang do'n. So, sa akin, nalaman ko na may deficient fluid volume yung pasyente kasi nakita ko na there is passage of watery stool. May LBM siya. Nagkaroon siya ng deficient fluid volume kasi lagi siyang nagtatae, yung bata. So that is actually my evidence bakit yun yung nangyari. Alam niyo yun. So alam na natin yung problem statement, diba ito? Problem statement is the deficient fluid volume related to, pwede ko siyang gamitin yung active fluid volume loss or fluid volume loss lang. Pwede yun. Kasi, nakita ko yun sa Nanda. So, hindi ko siya guys inimbento. Nakita ko yun sa Nanda. At kung anong nakalagay sa Nanda, pwede ko siyang specify lang or hindi. Basta kung ano yung nakalagay doon, yun lang yung gagamitin ko. Okay? So, wag kang mag-imbento-imbento. Gamitin mo yung Nanda mo to provide information. Now, punta tayo sa expected outcomes. Nurses, be specific. Tandaan niyo po, mas specific, mas matutuwa si clinical instructor at kapag natuwa ang CI mo, mataas yung score mo. So, ang expected outcomes ko po, keep in mind na yung estudyante ko, yung pasyente ko dito is 1-year-old. Okay? So, kinuha ko lang din to guys sa Nanda. So, sabi ko within 16 hours of nursing intervention, the patient will be able to maintain good skin integrity, maintain fluid volume, well-formed stool, kasi nga nagtatae, di ba? Gusto ko may well-formed stool. I-connect mo palagi siya sa problem. Then, alleviate parasitic infection, kasi nga may ascariasis, tapos to relieve discomfort and sleep properly, kasi nga yung bata, sunken yung eyeballs niya. So, ang interventions ko, instruct the mother, monitor VS, kasi nga, hindi ko mai-instruct yung pasyente. Kasi nga, bata pa yung pasyente eh. 'Di ba? Instruct the mother. Administer ORS, promote bed rest, cat record intake and output. So, yung rationale ko dyan, syempre, bakit ko ginagawa yung intervention na yun? So, ang nursing intervention po, nakadivide siya into two, independent and dependent. Tandaan po, si dependent guys, kailangan niya ng doctor's order. Okay? Si independent, hindi kailangan ng doctor's order. Yun lang yung pinagkaiba nila. Tandaan, si dependent, dapat may order ni pasyente. So, nilagay ko sa dependent, administer helmintic medications kasi only doctors can prescribe medications. Tayo guys, nagki-carry out lang tayo. Pero yung doktor talaga yung nagbibigay ng information about kung ano yung medication na iinumin. Now, ang rationale ko dyan, ganyan. Siyempre, bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan? Rationale yan. Then we have the evaluation. No? After 16 hours of nursing interventions, the goals are met. No? Kasi nakita ko na hindi na siya nagtatae, okay na yung dehydration niya, masaya na yung bata, tapos okay na yung tae niya, hindi na basa. No? So guys, with this evaluation, tandaan nyo din guys na mas maganda din, if ako yung magiging instructor ha, kung sasabihin mo dito, sir, after 16 hours of nursing intervention, the goals are not met. Bakit? Kasi nagtatae pa rin yung bata. Kasi yung bata lethargic pa rin. Ma-appreciate ko yan. Kasi parang ina-admit mo na kahit anong nursing care mo, hindi pa rin siya naging okay at the end of the shift. So, masasabi ko na you are really paying attention to your nursing care plan. 'Di ba? So, pwede mo siya lagay met, partially met, unmet, ganon. Ang nursing care plan, hindi yan guys pa-perfect, kundi kung ano talaga yung nangyari. Pero usually, sa duty, nagiging okay naman talaga yung pasyente. So, okay din yan. That's it guys. Ito yung parts ng NCP. Alam ko, medyo mabilis ako mag-explain, pero guys, magigets mo na yan based on what I read here. No? Everything is found sa Nanda. Everything is found on the internet. Be specific lang guys. And learn the 21 nursing problems by Abdella. That's it, nurses. I hope may natutunan ka today, nurses, and please share this video to everyone, to your friends, sa mga babalak mag-nursing, sa mga nagsastruggle with NCP, para at least may idea na sila on how to make one. See you in my next video.